Isang mapayapang hapon Pilipinas, narito na naman ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Kilala natin ang kundiman bilang isang uri ng Filipino art song na karaniwan ang naglalarawan ng wagas na pag-ibig o ng panunuyo ng isang lalaki sa kanyang minumutya. Siguro halos lahat sa atin nakarinig na ng kundiman, di ba? Pero kilala ba natin kung sino ang tinitingala sa mundo ng musikang Pilipino bilang ama ng kundiman? Sama-sama natin kilalanin ang dakilang kompositor, guro, at ang tinaguriang ama ng kundiman na si Maestro Francisco Santiago. Isinilang sa Santa Maria, Bulacan noong ika-29 ng Enero 1889, si Francisco Santiago ay nagsimulang mag-aral ng musika sa edad na 7 taong gulang sa ilalim ng kanyang tiyuhing marunong mag-violin. Kasama ang batang Francisco kapag tumutugtog ang kanyang tiyo sa mga harana at dito unang nabuksan ng kanyang diwa sa mundo ng musika. Bagamat tutol ang kanyang mga magulang na siya'y maging musikero, di naglaon ay naging sikat na batang mga awit siya sa kanilang paaralan at sa simbahan. Nang makatapos ng tumulak pa Maynila si Francisco kung saan naging isa siyang utusan sa kumbento ng mga Dominikano kapalit ng paninilbihan. Nakapag-aral siya ng piano, organo at pag-awit sa ilalim ng magagaling na guro. Nakatapos din siya ng high school sa Colegio de San Juan de Letran at nakapaghanap buhay bilang pianista sa Vodevil. Nagpatuloy siya bilang working student hanggang makatapos ng kolehiyo sa Liceo de Manila. Noong 1908, ginawa niya ang kanyang unang komposisyon na alay niya sa unang carnival queen na si Purita Villanueva. Nagsimula siyang manalo ng mga kompetisyon sa musika habang patuloy na tumutugtog sa orkestra at nagtuturo sa UP Conservatory of Music. Taong 1917 nang kinata niya ang pinakasikat niyang komposisyon, ang Anak Dalita. Habang nagtuturo sa UP, kumukuha rin siya ng mga advanced courses. Siya ang unang kumuha ng postgraduate course sa musika at unang nagbigay ng postgraduate recital sa piano noong 1921. Ipinadala siya ng pamantasan sa Amerika para mag-aral sa American Conservatory of Music kung saan nagtapos siya ng Master of Music degree noong 1924. Nagpatuloy siya sa pagpapakadalumpasa at naging unang Pilipinong makatapos bilang Doctor of Music mula sa Chicago Musical College. Nagpatuloy siyang magturo sa UP Conservatory of Music hanggang maging direktor nito noong 1935. Sa kasamaang palad, sa kalagitnaan ng Japanese occupation noong 1943, inatake sa puso si Maestro Santiago at naparalisa. Ginawaran siya ng karangalan bilang UP Emeritus Professor of Piano noong 1946 at noong ika-28 ng Setyembre 1947, habang nagdiriwang ang pamantasan ng ika-30 anibersaryo ng Conservatory of Music, muli siyang inatake sa puso at tuluyan ng pumanaw. Ilan sa mga naiwang gininto ang alaala ng tinaguriang ama ng kundiman ay ang mga obrang Sakali Man, Hibik ng Filipinas, Pakiusap ang Pag-ibig, Alaala Kita, Madaling Araw at marami pang ibang walang kamatayang awitin. Sumasaludo ang Art to Art sa dakila at makabayang kompositor na si Maestro Francisco Santiago. Mga kaibigan, kasama po natin muli para naman magpugay kay Maestro Francisco Santiago, ang isa sa ating paboritong resource persons pagdating sa musika, music writer, critic, and arts educator na si Professor Antonio Hila. Welcome back po, Sir Tony, to Art, ang ating suki. My pleasure. Kinagagala kong makapiling na muli ng Art to Art. Sir Tony, you wrote your masteral thesis on our honoree, composer, musician, educator, Francisco Santiago. Bakit siya ang napili ninyong subject sa inyong pag-aaral? Kasi ang taon noon ay 1989. At idineklara noon ng mahal na presidente na si Cory Aquino ang isang dekadang pagpupunyagi sa Filipinismo at nasyonalismo. At saka napapansin ko na sa kasaysayan, karaniwang ang mga nagsusulat ay palaging
non-cultural, political, economic, and et cetera, et cetera. So, minabuti kong siguro kako dapat talakayin ko ang topic na pagsusulat kay Santiago at kung anong nagawa niya sa musikang Pilipino bilang pagpupunyagi sa pagdadakila ng dekada at bibigay galang na rin kay nasirang composer na Francisco Santiago na sa tingin ko ay talagang halos na nakakaligtaan. Kasi kung tutuusin, napakarami niyang ginawa. Pero from 1989, if you go back, kung medyo babalik tayo, kailan lang nagkaroon ng Francisco Santiago Hall? Samantalang meron kang Abelardo Hall, meron kang Tanghalang Nicanor Abelardo sa CCP. Hindi sa sasabong ko yung dalawa. Pero sabi ko, siguro kako panahon na para sulatin ko ang kontribusyon niya sa musika at ang kinakatawan nito sa kultura ng Pilipinas. Ang Francisco Santiago Hall ay ngayon dati nasa PCI Bank. That's right. And ngayon ay nasa BDO. BDO naman ngayon. In fact, doon unang nagpalabas ang Ballet Manila na aming first launching concert noong 1995. Right. Okay, based on your research po, kailan siya nagka-interest sa musika, si Maestro Santiago? Maliit pa lang siya, meron siyang tiyuhin si Magracia na napapakinggan niya at minsan kasama siya sa mga harana. At nakikitugtog lang ng piano sa kaibigan. Napakahusay niya, may musical talent ang bata at tinuturuan siya ng solfejo ng kanyang tiyuhin. At minabuti ng tiyuhin niya na dalhin siya sa Manila Cathedral para pasalihin sa Tiples. At siya ay natanggap. From the Manila Cathedral, mula doon, nung panahon ng Intramuros, magkakatabi lang yan. Cathedral dito, dito sa baba ng konti, ay ang Santo Domingo, na meron ding Tiples. Kaya doon na reinforce ang kanyang hilig sa musika at pati piano ay nag-aral na rin siya. Pinakailaman na rin niya. Pagdating pa, nag-aral siya sa Colegio San Juan de Letran. Kung babakasin natin nung panahon, ito yung Letran ngayon. Ngayon yung bangko dyan, na hindi na natin malaman kung anong bangko ngayon, iyan ang Santo Domingo nung panahon. So, tutuloy-tuloy ka lang, iyon na ang Manila Cathedral. So, nagkaroon siya ng hilig. At saka ipinagpatuloy niyang pag-aaral niya sa UP at mula sa UP nagpunta sa Chicago. Nagpunta sa Chicago Music Conservatory at nagtapos ng MA at ang doktorado sa isang sa Chicago school, something like that, no? Ang kanyang doctorate. The first Filipino to earn a doctorate in music. Wow. Okay. And ang kanyang first composition ay ang Purita? Isa sa mga sinasabing composition niyang nauna at ito ay para noon sa parang nag-Miss Philippines si Purita. Ito ay inspired by a Carnival Queen? A Carnival Queen. Si Purita, was it Purita Calao or Villanueva? I forgot already, no? So, it is known to be one of his very first compositions. So, nakabalik na siya from Chicago? Not yet. Hindi pa? Kasi nagpunta sa Chicago 1920s na. Okay. 1920, ano siya noon mga late 20s na siya. So, ang first composition niya ay teenager pa lang siya? Yes. Meron na siya. At hindi lang yon. Siya ay tumutugtog sa Cine Ideal. Kung natatandaan ng ating mga tagapakinig, ang Ideal Theater nung panahon sa Avenida, yun. Kasi silent movies. So doon siya tumutugtog. At sa mga simbahan, tumutugtog din siya. No? And yun ang ikinabubuhay ni Santiago. So bakit siya tinawag po na ama ng kundiman? Kasi
ang kundiman, there are two kinds. In my thinking, sa mumuni-muni ko, yung panahon ng Kastila na halos, let's face it, na hindi ka talaga na-expose. Walang classroom. You call this folk art. So, alam mo na, pastillas, blah, blah, blah. Pagdating na Amerikano, ang naging aralan mo is the classroom. Kaya we call it academized, academic art. So, halimbawa sa ballet, you have the folk dances. And naturally, the ballet is an academic art. Talagang rigor, no? So, noong 1917, kinathan niya ang Anak Dalita. Okay? And for the first time, sa unang pagkakataon, sabi ng mga Vaticanong composer, isa na diyang in-interview ko ay si ang nasirang national artist Felipe De Leon. Isa pa ang nasirang national artist na si Lucio San Pedro, na nagkaroon ng tinatawag nating forma, three-part. Yeah. A, B, C. Naging ternary. So, bago yan, ang folk kundiman ay iisa lamang o at most two. And talagang madaling tandaan na ang sabi nga ng isa pang Vaticanong national artist ni Jose Maceda, walang unity ang text, walang unity ang melody, walang unity ang harmony. So the text, the melody, and the harmony, basta, very folksy. Halimbawa, Kundiman di 1800, doon po sa amin bayan ng San Roque, may nagkatuwa ang 40, nagsayaw ang pilay, umawit ang pipi, nakinig ang nanood ang bulag, nakinig ang bingi. So if you analyze the lyrics, it's so funny. But tirararariraram, it's offensive. Tarariraram, tarirararam. If you listen to that phrase, in 1896, it was used as a stock phrase of the kundiman of the Philippine Revolution, which was found, the score, and ito ay tinatanyag na kundiman ng mga naghimagsik kasi nagbibigay inspirasyon. At kadalasan, ang tema ng ating mga kanta, ang babae, ang kumakatawan sa inang bayan. Kaya ang Hosilinang Baliwag, from Baliwag, na totoong merong Hosilinang Baliwag sa pag-aaral nila, ito isang napakagandang babaeng, ang pangalan ay Pepita Tiongson, nilapatan ng letra. So ito ang tinatawag na kundiman ng revolution. Pinupuong sinta ni iring kaluluwa, nakakawangis ko mabangong sampagita. Tarirararara. And then, ang last tarararariraram, tarirarararam, mabunying bulaklak, something like agad sumisikal, nagsayaw ang pilay, si Deris, parallelism. Yeah. So it is a stock phrase that is both known, alam ng tao noong 1800 saka 1896, which is 96 years later. Now, pagdating ng mga Amerikano, yung pakikibaka natin para sa kasarinlan na naiwanan ng mga katipuneros dahil sa superior ang mga armas ng mga Amerikano, dinaan nila sa arts, sa seditious plays, sa theater, etc., etc. At itong mga Batikanong nag-aral sa classroom ay gumamit ng lingwahe na halaw sa tinatawag nating musical idiom. So in other words, ang lengguwahe nila hinango sa mga folk songs. Kaya ang folk songs, dahil ito ang kaluluwa, nadyan ang kaluluwa ng taong bayan, ay napakadaling nakakapagre-relate ang mga taong bayan kasi ginamit sa musika nila eh. Okay. Pero yung si Santiago, wala kang maririnig na folk melody. Parang kinatas na niya. And it sa English parang ang epekto naging parang subtle. Pero nakakaintindi ang tao. Halimbawa,
yung kanyang 1917, ang kundiman ngayon, ito'y magkakaroon na ng 3 parts, no? Una sa F minor, 2 parts, and then magre-resolve sa A major. Ako'y anak ng dalita, natigib ng luha, ang naritong humihibig na bigyan ng awa. Buksan mo ang langit at kusa mong pakinggan ang sakit at sa kapagdaramdam. End. Ay kung di ka mahahabag sa lungkot, kung di naranas, puso't di ang end. Third part, sa dilim ng gabing aking nilalamay, tanging larawan mo. Now that's the melody. Yeah. If you look at the piano score, rarely would the piano repeat the melody. So in other words, maski ang nasirang Abelardo, ganun din ang style. There is a unity between the melody and the harmonic device, no? And this is an innovation na ginawa ni Maestro Santiago. It's not really Santiago, but this is the consciousness that these people who were trained how to compose a kundiman, which was the parallel of the art song of the French chanson and the leader of the Germans. Pero tingnan mo sa halimbawa, pumunta ka sa sulok-sulukan, pag kumakanta, ganun din ang gitara. Hindi ba? Hindi. Medyo meron ng tinatawag nating may subtlety ang gamit ng mga chords and so on and so forth. So kaya napaganda niya. And then, ang sabi nga ng mga critics noong panahon, this is what they call a transcription of the native air, which was now being put on the stage. And it gained popularity. At ang sabi sa akin noon ng nasirang si Ipe de Leon, ito raw ang nag-udyok kay nasirang Nicanor Abelardo, nakasagutin, because the two had what we call friendly rivalry. They were not really rivals na magsisiraan, but you know, and at the same time, Lisa, by the way, no, ang consciousness ng tao no, sa musika, nagmanifest ng kundiman, pero sa lengguwahe, ang balagtasan. Okay, it was a poetic joust, no? Kasi parang ang tingin ng tao sa pagpasok ng mga Amerikano, dala-dala nila ang kanilang cultural baggage. Ano ang epektibong panangga? So nakita nila na yung kundiman mo at saka yung lengguwahe mo. Of course, si Balagtas he is not the author of Balagtasan, but of course we are referring to the language. And that was why this is very nationalistic, the atmosphere at the time, because if you recall, it was then president of the UP, Bocobo, early 30s, who commissioned Kikay and practically Antonino Buenaventura to document the folk dances with Antonino transcribing the music. I see. Okay. Wow. Marami pa po tayong pag-uusapan tungkol kay Maestro Francisco Santiago, kasama ang ating panauhin na si Professor Antonio Hila, dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar. Sa teatro, inihahandog ng Gantimpala Theater ang kanilang produksyon ng Ibong Adarna, tungkol sa mahiwagang ibon na nakagagamot ng may sakit na naging bahagi na ng panitikang Pilipino. Sa panulat ni Ed Maranan at sa direksyon ni Rubac Valle, mapapanood ito sa mga sumusunod na petsa at lugar. September 28 at 29, alas 9 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 3 ng hapon sa AFP Theater, Camp Aguinaldo, Quezon City. October 5 at 6, alas 11 ng umaga at alas 2 ng hapon sa Cinema 3 SM South Mall, Las Piñas City. At October 12 and 13, alas 9 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 3 ng hapon sa Star Theater, Star City Compound, Pasay City. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 998-5622 o bumisita sa website na facebook.com/gantimpala. Patuloy naman na itinatanghal ng Atlantis Productions ang kanilang produksyon ng musical na Nine.
Magkakaroon ng palabas hanggang October 7 sa Carlos P. Romulo Auditorium, RCBC Plaza, Ayala Avenue Corner, Senator Hill Puyat, Makati City. Ang 9 ay base sa semi-autobiographical film ni Federico Fellini na pinamagatang 8½. Tungkol ito kay Guido Contini, isang matagumpay na direktor ngunit nagkaroon ng midlife crisis habang papalapit na ang kanyang ika-40 kaarawan. Gumaganap bilang Guido si Jet Pangan kasama sina Menchu Lauchenko Yulo, Sherry Hill, Carla Guevara La Forteza, Ima Castro, City Navarro, Yana Laurel at Jay Glorioso. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 840-1187. Samantala, inilunsad kamakailan ang bagong website ng Cultural Center of the Philippines, ang www.culturalcenter.gov.ph. Maaari nang bumili ng tiket at iba't ibang produkto at kumuha rin ng sari-saring impormasyon tungkol sa CCP sa pamamagitan ng website. The country's most beloved prima ballerina bids farewell to 3 of the world's most romantic classical masterpieces. Join Lisa Macuja Elizalde in her ultimate performances of the immortal ballets Don Quixote, Giselle, and Carmen in the Lisa Macuja Swan Song Series Year 2, featuring Ballet Manila and internationally acclaimed guest artists Mikael Martinyuk of the Kremlin Ballet as Basilio in Don Quixote, and David Macatelli of the Royal Ballet as Prince Albrecht in Giselle, and Rudy De Dios as Don Jose in Carmen. Also featuring the Manila Symphony Orchestra with guest conductor Alexander Vikolov of the Mariinsky Theater. Don't miss this last chance to watch our very own Filipino ballet icon, Lisa Macuja Elizalde, bring to life her unforgettable roles of Kitri, Giselle, and Carmen in these series of farewell performances. Don Quixote on October 5 and 7 at the Aliu Theater, Giselle on October 19 and 21 at the Aliu Theater, and Carmen on October 26 and 27 at the Star Theater. Lisa Macuja's One Song Series 2012 is co-presented by Manila Broadcasting Company, Bella Roca, Bank of Singapore. Major sponsors, Freeway Art National Artist Collector Series, and special thanks to Island Rose, Ralph's Wine and Spirits, First United Travel, Panlilio Jewelers, and Star City. Tickets are available in all Ticket World outlets at 891-9999 or ticketworld.com.ph. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Macuja. Art to Art. Kasama pa rin natin para balikan ang mga naiwang alaala ni Maestro Francisco Santiago, ang writer, critic at educator na si Professor Tony Hila. Sir Tony, sino ang mga contemporaries ni Francisco Santiago and how did they shape the musical landscape noong pre-war years po? Yes, ang tawag ko dyan ay shaping the nationalist tradition. First, dapat paliwanag ko kung anong nationalismo sa kultura. Yun na nga, yung filosofiya ng mga, hindi lamang si Santiago, kundi ang kanyang mga contemporaries, namely, si Nicanor Abelardo, si Antonio Molina, at saka si Juan S. Hernandez. Noong panahon, ang tawag nila triumvirate. Pero nung nakausap po ng masinsinan si Lucio San Pedro at saka si Maestro Ipe, sabi nila dapat yan apat, pati si Hernandez. Kasi marami rin nagawa. So, yung tradisyon na yun, yung gawain mo ay dapat nakabatay sa lengguwahe, musical language ng Pilipino. And ang musical language na yan, naandyan yung folk tradition, nare-recognize, na ginawa na sa Europe noong 19th century. You will have in mind, for instance, si Schubert, okay? You would have, for that matter, si Grieg, no? And marami pa, si Schumann, all of them, talagang they glorified, no? They use that. So, ganun din. So, eto ngayon ang tinatawag nating nationalist tradition, and ito ang mga nag-mold, ito ang mga nagturo sa mga next generation, among them, si Antonino Buenaventura, okay, parang nagsilbing bridge, na naging teacher ni Lucio San Pedro, ni Eliseo Pajaro, at saka ni Felipe de Leon Sr., na magpapayaman din at magpapayabong ng tradisyon na ito sa musika
after the war hanggang 60s and 70s kung mamarapatin. And of course, kasama dito sa mga triumvirate or Quadrumvirate. quadrumvirate. Si Hernandez. Si Juan S. Hernandez. Francisco Santiago din. Si Francisco Santiago, si Francisco Santiago, kasama siya ron. Kasama siya Pero ron. sila nung panahon ang tinatawag nating mga master sa konserbatoryo. At ipinasa nila ang ganitong filosofiya. Okay. At hindi lang yan. Hindi literal ang gamit ng folk song. Halimbawa, kukuha ka lang ng isang fragment. Halimbawa, pam pam papam pam 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 pim pam pim pam pam. Gagawin ni Santiago, naging controversial, naging first plagiarism case sa Pilipinas. Ang tinatawag na Leron Sinta San Roque version. Imbes na tam-tam, pareho. Sila tam-tim, tam-tam, pam-pam. So, ano kaya ang kapalaran? Tam-tiriraram, pam-pam-pam. Abay, kalain mong hinatak siya sa korte ni Stella na nagsasabing plinagiarize niya ang kanyang, I forgot, Campanadas de Gloria. Halos magkahawig. So, nang tinanong sa korte, at isa sa mga eyewitnesses, si Molina, ano niyang pinagbatayan? Anya folk song. Pareho nga niyang folk song. Sabi ni Santiago, ako gumamit ng folk song, siya gumamit rin ng folk song. Wala namang masama ron. Ang ruling ng CFI, no plagiarism because folk song is the property of the entire race. Oh, and everybody owns that. So you just use that. So it was liberated. Copyright. It was because it belongs to the people. You have the right to use it. So pero in other words, hindi yung parang aaregluhin mo lang, hindi ba yung kawing-kawing. Sila hindi eh. Halimbawa, paano yan na nagamit ni na Ipe, ni na San Pedro? Si San Pedro gagamit ng lahing kayumanggi, gagamitin ng bahay kubo. Bahay kubo, tariraram. Ang kanyang symphonic poem na Kayumangging Malaya. Pam, pam, pim, pam, pam, pim. Hanggang 4 notes lang. And then, you infuse your personality and so on and so forth. Kaya talagang masasabi mong may direksyon. Hindi ko sinasabing walang direksyon ngayon. Pero kitang-kita yung direksyon ng panahon. Okay. Yung diskriminasyon naman laban kay Francisco Santiago sa mundo ng musika, may basihan ba ang usapang ito? Alam mo, naging topic yan nung 70s, yung PCI Bank nagtatag ng Francisco Santiago Hall. Alam ba ninyo kung sinong ang lumakad nun? Si Ipe, si Mang Ipe, si Lucio San Pedro, si Antonino Buenaventura, pati yung batang Buenaventura, si Alfredo. Kasi, let's face it, sa UP, it's Abelardo Hall because Abelardo composed the UP Beloved. Okay. And so, dito naman sa CCP, si Nick Chongson naman ay pinangalan ng Nicanor at tanghalang Nicanor Abelardo. Okay? Now, ang nakakatuwa dyan kasi si Abelardo ay taga Bulacan, si Santiago ay taga Bulacan, si Santiago ay taga Santa Maria, si Abelardo ay taga itong ginagawa ng Pastillas, ang pangalan nito, ng San Miguel. And then of course si Nick is taga Malolos, no? Kanya nga nung panahon, nang ako'y nagsusulat pa sa Encyclopedia of the Philippine Arts, siguro nakaligtaan ni Nick. Sabi ko, Nick, alam mo, walang Santiago Hall dito, sabi kong ganon. Pwede ba nating ipangalan yung harap ng CCP? Yung ground, sabi ko na bulwagang whatever, or sabi ko Santiago. Kasi sabi ko nalaan ko sa research ko, ngayon palang Traders Hotel na yan ay pag-aari somewhere there ni na Santiago nung panahon. At doon sila nagbabakasyon mula sa Eri Hidalgo na nirent ang bahay rin ng UP nung panahon ng 1916. The first Conservatory of Music hanggang ngayon na andyan sa yung niyan. Doon ako nagpunta. Ang anak niyang si Carmen ay naandun, no? So sabi ko ang sabi sa akin kako ng anak ni Santiago,
pag naiinitan sila nung panahon diyan sa may Quiapo, pupunta rito at magpapaaliwalas. And they were facing that nung panahon ay dagat pa. So siguro nakaligtaan. So kanya ngayon ay minabuting nakinig ang pamunuan ng PCI Bank nung panahon, nagawing Francisco Santiago Hall, ang dito sa isang tower, at doon naman sa kabilang tower, Antonio Molina. Okay. So, puro sila may share. Nabanggit ninyo na nagkaroon kayo ng opportunity na ma-meet ang dalawang anak? Ang dalawang anak, si Francisco Santiago, yung doktor at saka si Carmen. Meron po ba kayong mga anecdote na ma-share sa ating mga tagapakinig? Na kwento sa inyo ng mga anak niya? Yung kanilang ama, talagang minamahal nila ng tunay kasi alang bisyo, except kuwako. And then, palaging nasa simbahan. Kanya nga, nang binabasa ko, sabi nila, masyadong religious, no? Halos araw-araw. May kasabihan tayo na pag Miyerkules nung panahon, na kung sa Bangklaran or whatever siya, pag Thursday nasa St. Jude, at saka pag Friday nasa Quiapo, kung saan siya ikinasal, no? Talagang, yung kanyang, mababakas mo sa trabaho niya, sa tingin ko, ito siguro masyadong objective na assessment, ano? Nung binasa ko yung mga sulat nung panahon, halimbawa, yung isang critic na writer about the Anak Dalita, no? Parang sinasabi niya na parang may sunshine quality. Na para bagang pag nanood ka ng isang obra maestra ni sino itong ating painter, sino nang gabi itong painter natin ng yung kanyang dinidepict na pintura, the sunshine quality, Amorsolo. The Amorsolo painting, no? Look at an Amorsolo painting, it's so upbeat. Okay, and parang yun din ang pumasok sa isip ko. No, kantahin mo ang sa dilim ng gabing aking nilalamay tarirarararara. There is something there na talagang nakakagaan. Although pag inanalyze mo, Lisa, ang lyrics, no? Sa dilim ng gabing aking nilalamay, tanging larawan mo ang nagiging ilaw. Kung ikaw ay mahimbing sa gitna ng dilim, ay iyong ihulog puso mo sa akin. Paano mo ihuhulog ang puso sa iyo kung ikaw ay nahihimbing? Kaya yung di ba, kakausap-usap ko nung panahon, isa ring Vaticanong historiador at writer na si Teodoro Agoncillo. Sabi sa akin, Tony, baka nagkamali. Baka yung kung ikaw ay mahimbing ay kung ikaw ay magising sa gitna ng dilim. So, these things, no? At meron pang pakiusap. Pakiusap ko sa'yo, tirariraram, tirarariraram, tirararararam. So, you know, there is no pensiveness that I see. It's really brilliant. I mean, the colors are brilliant, and then ang tunog sa akin parang talagang nalilift. Kasi may mga kantang talagang madadown ka. Yes. Di ba? Meron talaga. Oo, kaya yan, mga pag naririnig ko, yung mga OPM na yan, ay talagang ibinababa ko, no? And then, so, yung kanilang... Ang Anak Dalita ba ang pinaka-famous na kundiman ni Francisco Santiago? Isa yan, sa pinaka-famous niya. Tapos Pakiusap is another one. Madaling Araw is another one. Madaling Araw na sintaliwan. At lahat sila mga positive at uplifting. Sa tingin ko. Sa tingin ko, may religious. Gumawa rin siya ng Ave Maria, Gratia Plena, which was published in Etude magazine in the 1920s. Published abroad. And nung pre-Vatican, lahat ng kasalan. Yun ang tugtog. Yun ang tugtog. Ngayon, hindi na kasi Vatican II na . So. Okay, noong nakaraang September 28, 65th death anniversary ni Maestro Francisco Santiago. How can we best honor his memory? I think, let's face it, no, sinasabi natin na
ang mga nakaraan ng ganon, an institution, ang mga tao, lalo na sa tao, talagang sabi ni Brodel, isang historian, ang sabi niya, durée, no? The duration, talagang maiikli. Pero gaano man kaikli, talagang sa tingin ko, si Santiago, hindi lamang si Santiago, kundi pati yung kanyang mga kakontemporanyo, sina Abelardo, sina Molina, ay meron na talagang silang prominenteng lugar sa larangan ng musikang Pilipinas. At sa wari ko, sila ang tinatawag kong nag-blaze ng nationalist trail para magkaroon ng tinatawag nating identity ang ating musika. Hanggang ngayon, ang kanyang mga awitin ay inaawit pa rin, ay kinakanta pa rin sa mga school recital. At nabibigyan pa ng, naalaala ko, yung isang Batikanong tenor sa Cleveland Institute, no? Si Gary Del Rosario, ang kanyang sinabi sa kanya ng teacher niya, dahil Pilipino ka, magsama ka naman ng Pilipino dyan. And ang sinama niya ay pakiusap. At ang score ay hiningi ng isang ng accompanist niya. Gandang-ganda ron. So yun ang talagang I think that is talagang yun ang best way to honor his memory, is to just keep on singing. Yes. And listening to his music. That's right. Yeah. And okay. Maraming salamat muli, Professor Hila. Hindi po ako mamamaalam dahil sasabihin ko sa uulitin dito sa Art to Art. Maraming salamat po. Isang karangalan. Salamat din. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, nagpupugay sa artistang Pilipino.